Ang babaeng i-cremate na dapat ang natagpuang buhay pa nga. Nangyari ito nitong nakaraan lang sa Nonthaburi, Thailand kung saan isang matandang babae ang namayapa na at i-cremate na nga. 2 years nang bedridden itong matandang babae na ito at nang mapansin nga ng kapatid niya na hindi na nga siya humihinga, nilagay nga siya ng kapatid niya sa loob ng isang kabaong para i-cremate na nga. Siya ay si Chonterat Sakulku, 65 years old na isang matandang babae na nilagay na nga sa loob ng kabaong at i-cremate na nga nang biglaan ngang magkakagulo. Dahil out of nowhere, dito nga sila may maririnig na may kumakatok. Mas nakakatakot pa dito, galing yung pagkatok doon sa loob nga ng kabaong. Kaya naman dito nga nila agad kinuha yung kabaong at binuksan at dito na nga nila nakita si Chonterat na buhay pa nga. Nagalaw-galaw nga niya yung ulo niya, yung mga braso niya, and obviously, hindi pa nga siya tigok. Kahit takot na takot, dinala nga agad nila si Chonterat sa ospital kung saan chinek nga nila yung kalagayan niya and sa ngayon, buhay pa nga rin siya. Yun sa kapatid ni Chonterat, I was a bit surprised so I asked them to open the coffin and everyone was startled. I saw her opening her eyes slightly and knocking on the side of the coffin. She must have been knocking for quite some time. Parang nakakatakot nga isipin yung nangyari given na hindi naman nila siya agad narinig na kumakatok nga. Naisip ka na lang na paano kung hindi siya nagkaroon ng sapat na lakas para kumatok? Paano kung hindi nga siya agad nagising? Siyempre marami namang nagtataka kung ano nga ba yung nangyari at sumagot naman din yung kapatid nga ni Chonterat. Yun sa kanya, hindi na daw talaga humihinga yung kapatid niya nung nilagay nga niya doon sa loob ng kabaong and wala nga daw siyang intensyon na i-cremate ng buhay yung kapatid niya. Pero ayun nga lang, maraming ang tao yung nagdududa nga doon nga sa kapatid nga ni Chonterat dahil ayon sa kanila, bakit daw ba kasi parang nagmamadali siyang makremate agad yung kapatid niya? Nangyari pa kasi, gustong i-donate ng lalaki yung mga organs nga ni Chonterat pero yung ospital, hindi sila pumayag kasi nga walang maayos na death certificate eto nga si Chonterat. Dahil nga rin dito, nung dinala nga niya si Chonterat nga doon sa templo for cremation, hindi rin siya agad tinanggap kasi nga wala siyang maayos na mga dokumento eh. The end, nakatulong nga yung mga delays na to para nga maligtas si Chonterat dahil kung hindi lang na-delay yung cremation and yung pagkuha nga sa mga organs niya, baka panigurado, abo na siya ngayon. Ayun, nagpapagaling pa nga rin si Chonterat and marami pa nga rin nagdududa nga doon sa kapatid niya. Honestly, it's weird din naman din talaga kasi kung mahal mo din naman talaga yung isang tao, sisiguraduhin mo talaga na wala na eh. Kumbaga, i-check mo yan, yayakapin, i-check mo yung pulse and everything. Pero ayun, malay natin, who knows, di ba? To be fair, hindi na rin naman ito first time nangyari dahil in June 2024, isang matandang babae ang biglaan na lang nabuhay matapos nga siyang mategi for 2 hours. In January 2023 naman, isang matandang babae ulit ang biglaan na lang nawalan ng pulso, hindi na nga daw humihinga, pero a few hours later, biglaan na nga lang ding nabuhay ulit. Ayun, sana makarecover nga ng maayos itong si Chonterat and sana wala talagang masamang plano yung kapatid niya sa kanya and also, sana nga isa lang tong malaking himala.